Ang dating maputik, walang maayos na kalsada, sira-sirang gusali ng barangay at tila ba na pag-iwanan na ng kabihasnan, ngayon malaki na ang ipinagbago. Napupuno na ng mga infra projects mula sa Bangsamoro government. Si Kagawad Jonathan Talusan, emosyonal na inihayag ang pasasalamat sa Bangsamoro government dahil sa paglipas anya ng panahon ay nagbunga na ang pakikibaka ng kanilang mga kapatid sa revolusyon. Ang bahay na iyan, green ang atip, ang pintura is parang kulay gatas, ugay dito lipatanan. Ang puhunan natin sa bahay na yan is dugo ng mga kapatid natin na mujahidin. Mga lugo no mujahidin ang mga sulat tanong, dabo isa siya ba sa kita no langon, idasul din dawat magalin, daamanin, da magamit samba ilugunin. Ito ang priority na bibigyan nila ng development. Kaya nga natawag na Special Geographic Area. Ibig sabihin, special pala kami. So malaking pasalamat ito. At natutuwa naman ang tao sa nasakupan ng farm dito sa North Cotabato dahil nga sa patuloy na development na binibigay ng gobyerno ng Bangsamoro. So, malaking pasasalamat namin at yung mga ating mga kasamaan na nagsakripisyo noon ng tinatawag na revolution ay namunga na ngayon. Nagkaroon na ng bunga yung sakripisyo ng ating mga kapatid na mga Bangsamoro na lumaban noon. Sa isang komunidad na noon ay hirap sa pagdadala ng produkto sa bayan, malaking ginhawa umano ang mapabilang sa BARM dahil nagkaroon umano ang mga ito ng mga proyekto tulad na lamang ng mga farm-to-market roads na mas nagpapadali ngayon ng kanilang pamumuhay. Ngayon ma'am is mas madali namin nagpapalabas yung mga produkto namin. Kasi maganda na yung daan pa po, yung galing po sa bundok na daan. Semento na po siya, tapos dati po kabayo po yung nagadala ng product sa yung dito sa labas mo. Tapos ngayon, ginakuha na lang ng sasakyan doon sa loob. Nagpapasalamat po kami na sakop po kami ng BARM. Ngayon ay mas madali na po na ipapalabas ng mga produkto. Dati po kasi inaabot ng mga ilang araw bago na ipapalabas kasi ginahakot pa ng kabayo. Ngayon, okay na. Kaya pwede namang pumasok yung sasakyan sa loob. Nung binabanggit natin palagi, sa tagal na panahon na meron na tayong gobyerno rito sa Pilipinas, ay ngayon pa nakatikim ng development ng mga cluster na ito, lalong-lalo na itong Kabakan cluster na matagal na panahon na yung aming mga kalsada rito ay wala talagang development na nangyari. So ngayon, malaking pasalamat ng mga communities, lahat ng tao rito, na ngayon lang sila nakatikim ng tunay na development. Unang-una, concrete road na ito mga kalsada natin dito na gawa ng BARM. Pangalawa, meron na tayong mga yung health center. Tapos yung mga barangay hall nandiyan na. Meron na rin mga covered court na ginawa. So maraming proyekto ang ibinigay ng BARM ngayon. Abot sa 62 barangay na sa Special Geographic Area ng BARM ang nabigyan ng barangay halls ng Bangsamoro government at nasa kalahati na umano nito ang natapos na. Ayon kay Ministry of Interior and Local Government BARM Minister Attorney Nagib Sinarimbo na bahagi ng kanilang support to local government projects. Priority ngayon ang SGA sapagkat wala umano itong kakayahan pa na magkaroon ng sariling panggobyerno sapagkat wala pa anya itong bayan at lalawigan. Sabab sa naba na sa kita nung ipag-push sa consolidated program na makaanggay no rango no ministries siya kano 63 barangay. Ya mapayag sa maya ini-push na no kano 2019 na niya by 1 kilometer concreting every year beginning 2020 siya sa Special Geographic Area Development Authority yan area. Niya ba 63 yan. Ya mapayag parasin na
63 kilometers i-concreting ang nakaprogram siya sa 63 barangays kano 2020 po. And then adun phase 2 no kano 2021 at phase 3 no kano 2022 at phase 4 hopefully sa 2024. Nga ba? I-programin. Sa kami inanagit siya sa cabinet sa makaprogram sa gagadaga kilometro siya sa 63 barangays. Yan yung paras na kano 2020 na kasra na budget 63 barangays na niya sa infrastructure na manabong kasra na budget na sa Timana probinsya siya sa BARM. Kung may malaking bunga man umano ang pagkakatatag ng BARM, ayon pa kay Gabar, ito anya ay ang peace and order ng Special Geographic Area. Kung noon umano ay takot ang mga mamamayan sa kanilang komunidad na i-cultivate ang kanilang mga lupain dahil sa takot na magkaroon na naman ng gulo at sa palagiang pagbabakwit ng mga ito, ngayon ay napapakinabangan na umano ng mga ito ang kanilang mga lupain sapagkat nagkakaisa na umano ang mga organisasyon at pamahalaan. Sa ngayon nakatakdaan na ring i-turn over ang iba pang barangay hall sa SGA at inaasahang matatapos ang mga ito bago pa man ang 2025 election. Mula dito sa Kabakan Cluster SGA BARM kasama si Eliezer Dave Dalo, ako si Crisbel May Lorenzo para sa Kutang Bato News.